ngayong gabi. May mabigat ka bang pinagdaraanan sa buhay pero walang nakakaalam? Hindi nyo lang alam yung mga nararamdaman ko kasi hindi kayo ang nakakaramdam nun. Dalawa lang ang mapupuntahan ko. Masakit dahil pwedeng sementeryo or kulungan. Paano nila hinarap ang takot, pangamba at kawalan ng pag-asa? At paano nga ba lalabanan ang depresyon? Alamin ang mga kasagutan sa Silent Silent Crisis. Crisis. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Sonja, madalas ang mga sugat sa katawan ay madaling makita. Right. Pero paano kung ang sakit ay nakatago sa isip at damdamin? Naku, Brother Peter, ang hirap niya, no? Sa panahon ngayon, marami ang tahimik na nakikipaglaban sa depresyon at iba pang mental health struggles. Isang silent crisis na kadalasan hindi napapansin hanggang sa unfortunately huli na ang lahat. Tama. Gaya na naranasan ni Lorna. Hindi niya tunay na pangalan, matagal niyang itinatago ang isang tahimik na pakikibaka. Now she's ready to share her story and reveal the silent struggle she has carried for so long. Let's watch this. Pare-pares pala kaming wala. Sabi ko, kaya parang siguro nandun yung pagsisisi sa bawat isa sa amin. Parang nagsisi kami, ganun. Dapat pala ganito, hindi namin iwanan, ganyan. Sariwa at bakas pa sa mukha ni Lorna, di tunay na pangalan, ang labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang kapatid na kamakailan lamang. Ayon kay Lorna, hanggang sa mga panahong ito, hindi pa rin lubos na nauunawaan ng pamilya ang tunay na dahilan ng ng kapatid. May time pa nga sabi niya, hindi daw siya makahinga. Sabi niya, siguro sa puso ngayon, hindi ka makahinga eh. Wala din, negative din. Kaya yun, wala. Kaya kalagitnaan na yung albularyo kasi diba, natapos na kami sa doktor eh. Lahat ng laboratory na eh. Ihi, lahat na, wala. Talagang negative. Mga di maipaliwanag na karamdaman ang laging nagiging sumbong ng kapatid ni Lorna na nagdulot ng labis na pagkabalisa at depresyon sa kapatid. Minsan nga nagagalit sa nanay ko kasi sabi ng nanay ko, wala ka naman daw sakit, sabi ng doktor, wala naman resulta sa mga ano natin. Sabi nga, magdasal ka na lang, sabi ganun. Tapos sabi daw ng kapatid ko sa kanya, hindi nyo lang alam yung mga nararamdaman ko kasi hindi kayo ang nakakaramdam nun. Tumagal ng halos 1 taon ang ganitong kondisyon ng kapatid ni Lorna. At habang tumatagal, ay tila unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang kanyang kapatid. Yung mukha niya, laging malungkot, yun, parang depressed na siya. Tapos sabi ng asawa ko, bakit siya maputla daw? Hindi ko rin alam. Tapos yun yung nalaman namin na hindi na pala makatulog, kaya pala maputla. Tsaka pumapayat na siya. Hanggang sa isang gabi. Lahat kami umiyak talaga. Kasi nanghinayang kami sa buhay niya. Dito sa loob ng kanilang palikuran ginawa ng kanyang kapatid ang labis na pinagsisisihan ni Lorna na hindi sila nakapagbigay ng sapat na panahon upang pakinggan at samahan ang kanyang kapatid noong ito'y nabubuhay pa. Tahimik, tapos siya, yung masipag. Masipag naman sa lalo, tsaka hindi siya palabarkada. At habang binabalikan ni Lorna ang mga alaala ng kapatid,
Nabanggit din niya na ito na ang pangalawang beses na may sa kanyang mga kapatid, dulot din ng depresyon at kawalan ng pag-asa. Wow, how do you even say something? Yeah, no, and I guess all the loved ones around him, Yeah. ang hirap nun because you always say, what if? I should have spent more time with him. I should have really talked to him. I should have really forced him go see a psychologist. Kasi hindi naman physical yun eh. So Yeah. naturally, the doctor says there's nothing wrong with him physically. It's all emotional. He was being eaten up emotionally. Yeah, and the reason why he couldn't breathe, that was a physical symptom already of Yeah. the anxiety and probably Correct. the Nagmanifest depression. na sa physical. Yeah. Nakita kung gaano kalalim ang epekto ng depresyon. Hindi ito simpleng lungkot o kawalan ng gana. Ito ay tunay na laban na maaring makakaapekto sa isip, emosyon, katawan at maging sa pagtingin sa isang tao. No? Hindi niya makikita yung kanyang future. Na ang feeling niya, hopeless. Right. I can't even see myself live another day. I can't imagine how dark that must feel, no? At masakit din marinig ang pagsisisi ng pamilya. Ngunit mahalagang tandaan na maraming pamilya po ang dumaraan sa ganitong sitwasyon na hindi agad nauunawaan ang pinagdaraanan ng kanilang mahal sa buhay. Kaya napakahalaga ng pag-uusap, pakikinig, at paghingi ng tulong kapag kinakailangan. We don't have to face these battles by ourselves. The silent crisis was never meant to be endured in isolation. And doesn't really have to stay silent, right? Kailangan nating pag-usapan. Kaya po napakahalaga na pangalagaan ang ating mental health. Paano? Heto ang masasabi ng ilan nating kababayan. Susubukan ko pong mag-open up sa mga kaibigan ko. Yung mga kakilala ko na napagsasabihan ko po talaga ng problema na hindi nila ipagsasabi sa iba. Para po guminhawa man lang po yung pakiramdam ko kahit papaano. Prioritizing po yung pag-process po ng emotions ko. Lalo na po na kapag surrounded po ako ng external factors like noise, yung mga distractions po ganyan. I really give myself some time to process po kung ano yung nangyayari, kung what I feel, and then spend some time alone po. Una, prayers, tiwala sa Panginoon. Pangalawa po is that kailangan mong maniwala na kaya mong labanan kung ano may mga problema. Hindi magpapadala sa problema. And above all, kailangan mong makipag-communicate sa pamilya. Mag-exercise lang po or maglalaro lang po ng basketball. Kaya po, napapangalagaan ko po yung mental health. Above all else, nagpipray if ever may problems man, and then support galing sa family. Kumukuha ng lakas sa mga anak ko. Then po, pag may problema po ako, lagi pong nasusolusyonan kasama mga kaibigan. Ganun. Siguro po mga around 8, really working out po yung mga kung ano pong nafe-feel ko ngayon na growing into an adult. Nasa 9, hindi naman siya perfect kasi lahat naman tayo ngayon is dumadaan sa mental health problem, pero kailangan lang natin kung paano natin i-handle. Para sa akin, hindi naman po gano'n nahihirapan yung utak ko at saka yung mental health. Lagi naman po ako basketball din. Ngayon, 9. Siyempre, hindi maiwasan. May mga problems talaga na dumarating. Okay naman ako magdala ng problem kasi as you can see, nakikita nyo ako rito, nandito ako. And kasama ko pa rin family ko. I think, Brother Peter, in a way, we've kind of gone a long way also in acknowledging that mental health issues do exist. I think we're emotional beings kasi talaga eh. So, sometimes, but also, it's not okay din naman to label sadness na depressed ka agad, depression. So, I think it's also important to process how we feel, and at the same time, ako, lately, especially, lumalaki yung anak ko, I do find myself a lot of times like crying out to God na I really would tell God, God, I'm really feeling anxious. I need you to steady my heart and Where do you think, cry out. why do you feel you're anxious? Like you're not giving enough time to Milana? You're not pouring into her? I think as a Where's parent that coming kasi from? sometimes it's like
I like when you like the need to provide for your family, the need the mental load you carry of like making sure everything goes exactly as planned. Na okay, this is for school and this, and then my husband has to do this, and that's just the mental load of carrying all that. So Yeah. sometimes I have to recognize anxiety kasi it's like a misplacing of trust. It's when you're anxious, it's really relying on trusting yourself rather than God. So with me, I recognize that, Right. and I cry out to God. So Which is good. I mean, a lot of these pressures and anxious thoughts really come, for me, come from social media. While as before, during my days, Wala. who do I associate with? Kaklase mo, mga kaibigan mo, pamilya mo, di ba? Ganun lang. Eh ngayon, millions. And then, you see all these... curated lives. Yes, I was gonna say that. This illusion na perfect na scenarios na hindi naman totoo. Di ba? Nakaka-pressure, nakaka-compete, and then... But you know, as a parent, I get you na you wanna give more, you wanna give it all, the best for your daughter, and that's a natural thing. But the how and the when, then you need the Lord to calm you down and assure you that I got this. You're my child, I got this. I love your daughter even more. Amen. An important step we can also take is to listen first with understanding rather than immediately looking for solutions, especially for our loved ones who are going through depression. At kung ikaw mismo ay dumaraan na sa mabigat na laban, huwag kang matakot na magsabi, I need help. You know, doon sa man on the street, karamihan sa kanila is tell your friends, seek family support. Totoo yan, ganun dapat. And one more place where we can open up to is really the prayer center, no? Yeah. We have it open 24/7 at narito ang ating mga prayer center representatives para makinig at ipagdasal kayo. Ang aming pong hotline ay 8737-0700 or pwede rin kayo makipag-chat sa amin sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Ngayon naman, makikilala natin si Michael, isang taong dumaan sa matinding kahirapan, pagkaligaw ng landas at mabibigat na desisyon sa buhay. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang silent crisis ay maaaring nasa likod ng bawat ngiti, bawat desisyon at bawat taong tila okay sa panlabas, ngunit may dinadala palang laban sa loob. Pang-10 sa 12 magkakapatid si Michael. Pagsasaka sa bukid ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya sa Zamboanga. Sa dami nila, hindi sapat ang kanilang kita upang matustusan ang kanilang pangangailangan, lalo pat lulong sa sugal ang kanilang ama. Sa akin, napakalaking negatibo doon. Dahil tuwing nakikita ng nanay ko, andun kaagad yung away. Parang naisip ko rin na ano ba ang kinabukasan namin. Upang makapag-aral na masukang kasambahay sina Michael at kanyang kapatid sa kanilang mga kamag-anak sa syudad. Ang tingin ko sa sarili ko, kailangan maging alipin kami. Naranasan ko, as a working, ikaw yung pinakahuling matulog, ikaw rin ang pinakaunang gumising to prepare sa lahat ng trabaho. Hindi talaga maiwasan na may mga sakit na mga salita. Parang sinisisi ko yung pamilya ko, yung magulang ko na. Hindi ito mangyayari sa akin kung yung nanay ko o yung tatay ko ay may pera. Gusto ko rin na baguhin pagdating ng araw na hindi ako ma-involve sa sugal dahil alam ko ang daming mga mangyayari sa loob ng pamilya. Pwede itong magkawatak-watak, talagang walang direksyon ang buhay, lalo na sa mga anak. Napabarkada si Michael. In-enjoy ang pagiging binatilyo hanggang sa ang pagsusugal ay kanya na ring natutunan. More on nakasama ko, walang ibang ginagawa kundi magsugal kami, baraha, karakros. Kung walang puhunan, mag-plan kami, magnakaw, prutas ba, niyog ba, manok, para lang may ma-support doon sa aming ginagawa. Ayaw ko mang gawin yun. Ayaw kong makita sa yung ginagawa ng tatay. Pero nung time na yun, parang nagrebelde ako dahil wala nang pag-asa sa buhay ko. Nang si Michael ay nahuli ng kanyang tiyuhin sa ginawang pagnanakaw, siya'y pinatigil sa pag-aaral at pinadala sa kanyang kapatid sa Gensan. Isa sa mga naririnig ko na kung tuloy-tuloy yung buhay kong ganun, dalawa lang ang mapupuntahan ko. Masakit dahil pwedeng sementeryo or kulungan.
And isa pa sa narinig ko, ako lang daw ang sisira sa reputasyon ng aming pamilya na Tardo. Kasi more on Tardo as Christian and mga pastor at pastora sila. Isang araw, napasama si Michael sa isang youth camp. Doon siya ikinatagpo ng Panginoon. Sinalens kami ng pastor. Sabi ng pastor, kung anong buhay mo ngayon, kung imposible yan na babago, sa Panginoon talagang posible yan, babaguhin niya. Talagang umiyak ako. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Kung ano yung plano mo sa buhay ko, ibibigay ko talaga. At hindi naman lingid sa'yo yung gusto ko na makapagtapos sa pag-aaral. Si Michael ay nakapagtapos ng high school sa grasya ng Panginoon at sa tulong ng kanyang kapatid. Pangarap din niyang magpastor, subalit Na-discourage din ako na maging pastor. Yung mga pastor na na-assign sa amin sa church doon, as province, nakita ko yung paghihirap ng mga anak. Oo nga, support sila ng church, pero hindi kasya yung suporta. Kung di man ako maging pastor, kung magiging asawa ako at maging ama, gusto ko, every Sunday, nandun kami lahat. Kaya si Janie, nakita ko is a born Christian siya eh. nagkapalagayan ng loob sina Michael at Jenny. Ngunit nagkaroon ng ibang girlfriend si Michael na kanya ding hiniwalayan matapos niyang mabuntis si Jenny. Kasi hindi pa ako handa that time eh. Pero nandyan na yan. Sabi ko, Lord, harapin ko na to. Alam ko na kasi parang bumagsak lahat yung pangarap ko. Sabi ko, kung may asawa na ako, may anak na ako, iba na. Focus na ako sa family ko. Iniisip ko na masayang pamilya kasi kahit bata pa kami, 17 years old pa ako noon, nung nabuntis ako, nag-focus ako sa anak ko, sa pamilya ko. Nagpakasal sina Michael at Jenny. Naging masaya at payapa ang kanilang pagsasama at aktibo sila sa simbahan hanggang sa muling sumugal sa buhay si Michael. Ipinatalo ang kanyang sarili sa tukso, nandaya sa kanyang trabaho para magkapera at nagkaroon ng ibang babae. Binabago namin yung presyo ng box. Hindi ko na inisip na mayroon na palang napabayaan ko. Yung family ko, kasi ang tingin ko, kailangan ko lang magbigay ng pera. Pero yung time wala na. Kasi nandun lang ako sa work, nagbibenta ng box. Nahihiya ako sa Panginoon that time na lumapit sa Kanya kasi alam ko, kasalanan at mali yung ginawa ko. Na nagpaubaya ako sa naramdaman ko. Lagi talaga ako nag-pray kay Lord na bigyan niya ako ng guidance kung ano yung gagawin ko sa babae. Kasi alam ko, masakit din sa part niya. Pero mas masakit sa akin, may anak na kami dalawa noon. Pero umabot sa puntong, yun na nga, nagtanan silang dalawa. Kaya doon ang masakit na part kasi di ko akalain na iiwan niya kami ng dahil doon sa babae. Napanood natin sa kwento ni Michael kung gaano kalala ang epekto ng pagsusugal. Gambling addiction is more than a financial problem. It affects the whole being of a person. Right. At nagdudulot ito ng stress, anxiety, depression, guilt, kawalan ng pag-asa habang lumalala ang pagkalugi at bigat ng pinagdadaanan. Financially, it can destroy lives, leading to debt o utang, pagbebenta ng gamit at minsan pati iligal na gawain para makabawi lang. Nakakasira rin ito ng pamilya dahil nauuwi sa init ng ulo, hindi pagkakaunawaan at madalas na pag-aaway. Apektado rin ang trabaho at pag-aaral. Bumababa ang focus at performance at may mawawala ng trabaho o pag-aaral. At pati kalusugan naapektuhan din, fatigue, sleep problems, and other stress-related issues. Kaya nauuwi rin sa isolation ang marami. That's why gambling addiction is a cycle that's hard to escape without help and support. If you're struggling with gambling or vices, our prayer center representatives are ready to listen, pray with you, and support you. Our contact information is on your screen. Samantala, tuluyan na nga bang guguho ang mundo ni Michael dahil sa kanyang pakikipagrelasyon sa ibang babae? At ano ang nakakagulat na katotohanang natuklasan niya tungkol sa kanyang asawang si Jenny? Mga revelasyong yayanig sa kanilang buhay sa aming pagbabalik. One Heart, One Cause, a benefit concert for the victims of the recent Mindanao earthquake. Join us on July 9 at the Music Museum. Get your tickets now at Ticket World. All proceeds will go to Operation Blessing to support affected communities. Kanina, napanood natin ang kwento ni Michael kung paano siya nalulong sa sugal. Ngunit, sa tulong ng Panginoon ay nagbago ang kanyang buhay. Nakapag-asawa siya at nagkaroon ng mga anak. Ngunit,
Kalauna, nagkamali siya, nagkaroon ng ibang babae at iniwanan ang kanyang pamilya. Magiging masaya nga ba siya sa piling ng iba? At ano ang nakakagulat na katotohanang matutuklasan niya tungkol sa kanyang asawang si Jenny? Sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Let's watch this. Naging magulo ang pagsasama ni na Michael at ng kanyang babae. Sa loob lamang ng 2 buwan, muli siyang lumapit at humingi ng tulong sa Panginoon. Tinawagan ni Michael si Jenny. Matinding pighati ang kanyang naramdaman nang malaman sa asawa na pupunta ito sa Maynila upang mamasukan bilang kasambahay habang ipinagbubuntis ang pangatlo nilang anak. Hindi lang pala 2, hindi may pangatlo pa. Sabi ko, Lord, ano bang direction ng buhay ko? Kaya ko kaya to? Grabe yung naramdaman ko that time. Tuloy na yatang masira yung family ko. Isa sa mga narinig ko na grabe, ang sakit. Nung sinabi niya sa akin, pili ka namang hindi babalik sa amin. Pero ang pakiusap ko sa iyo, balik ka kay Lord. Iniwan ni Michael sa pangangalaga ng kanyang ate ang kanyang naging babae na noon ay buntis din. Hinarap at humingi rin siya ng tawad sa pamilya ni Jenny at dali-dali niya itong sinundan sa Maynila. Nawala yung galit ko sa kanya, tapos ang iniisip ko na magbago siya. Magbago din yung pananaw niya sa isip na bumalik siya kay Lord. Yun ang assurance na pinanghawakan ko. Hindi naging madali ang buhay ni na Michael at Jenny kasama ang kanilang mga anak sa Maynila, pero patuloy silang lumapit at kumapit sa Panginoon. Kasabay ng kanilang paglakad sa tuwid na landas, pinatawad na ni Michael ang mga nanakit sa kanya. Sa grasya at biyaya ng Panginoon, si Michael ay nagkaroon na rin ng relasyon sa kanyang naging anak sa kanyang naging babae. Never kong na pinagsisihan yon na siya ang binigay ni Lord. Thankful pa rin ako kasi siguro kung wala yon, hindi ako magiging strong para sa mga anak ko. Proud po ako sa asawa ko. I love so much. Kasi siya yung ginamit ni Lord na magbigay ng direction. Kasi kung yung response niya sa ginawa ko, na nagtanim din siya ng galit, walang pamilya, walang mabubuo, walang Pastor Michael siguro ngayon. Sa Panginoon, walang talo. Kayang-kaya niyang tuparin ang ninanais ng iyong puso ayon sa kanyang kalooban. Naging driver si Michael sa isang Christian foundation na naging dahilan para siya'y makapag-aral at tuluyang maging pastor noong 2010. Sa ngayon, ang pamilya ni Pastor Michael ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa kanilang community churches sa Parañaque at Cavite. Ang isa sa mga pinanghawakan ko talaga, kung lahat ng ating mga ninanais sa buhay o pangarap ay atin itong isasubmit kay Lord, pagkatiwala natin sa Kanya, darating ang araw kahit may mga pagsubok na darating, matutupad ito. John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in God and also in me. Alam ko ang Panginoon ang magbibigay nito para sa atin ng kapayapaan sa buhay. Yung grace ni God to allow Jenny to forgive, that's supernatural, no? Si God lang talaga yan. It is, dahil napakahirap nun. And so with us, perhaps you're, like the story of Michael, you're thinking, you're so deep in your sin na, will the Lord forgive me? At paulit-ulit yung kasalanan mo, replay ng replay. Kaya ba ni Lord yan? Yes. The Lord speaking to you, in fact, right this very moment. And He's giving this invitation to you. Will you come back to Him? He loves you unconditionally. All it takes is surrendered life and a simple prayer to say, Lord, yes, I want you in my life. If that's your desire, let's pray. Just say, Dear Lord, I have committed so many sins and I have done so many wrong things. I have mistreated you, I have forgotten you, I've taken you for granted. Yet, your love pursues me. Yet, you make forgiveness available to me. And I wonder, who am I? Do I deserve your love? And the Lord says to you, yes, you do. Because I died on the cross for you. I shed my life's blood for you to purchase for you a brand new life, a life of victory,
a life of joy, a life of peace. And if you want that, just invite me in. The Lord is saying. So Lord, I say to you, come into my life. Be my Lord, be my Savior. Be the God that will wash all my sins away. Thank you for this brand new life. Thank you for dying on the cross and saving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen. And for those who are going through their own silent crises, the Lord sees you. The Lord knows you by name. The Lord sees every tear. Lord, I just pray for each and every one of our kababayans here, God, who are going through battles that many people may not know, but you know. Lord God, you know the depths of their souls. You know the depths of their cries. And I pray, God, for your comfort to be upon them. I pray, Lord God, for your joy to surround them, that even in the midst of these struggles and crises, Lord God, beyond the emotional stress, I pray, Lord God, that your peace that transcends all understanding will cause them to just get up, Lord God, and face another day with hope because of you, because you are alive and you are our living hope. Thank you, Lord. I speak a blessing of joy for our kababayans. In Jesus' name, amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Sa dalawang kwento na ating napanood kina Michael at Lorna, isa lang ang malinaw. Ang silent crisis ay totoo. Maraming taong tahimik na lumalaban sa bigat ng buhay, sa loob ng tahanan, sa isip at sa puso. Kaya kung ikaw man ay dumaraan sa silent crisis ngayon or may kakilala ka na tahimik na lumalaban, huwag kang matakot. Humingi ka ng tulong dahil hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, may Diyos na nakakaalam ng bawat sakit na hindi mo masabi sa iba. Sabi nga sa kanyang salita in 1 Peter 5 verse 7, "Give all your worries and cares to God, for He cares about you." Kaya ngayong gabi, dalangin namin na sa gitna ng silent crisis, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay ng pag-asa at nagbubukas ng bagong simula. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil may Diyos na hindi ka iiwan. At sa Kanya ay mayroon tayong bukas na puno ng pagbangon at pagbabago. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner right now. Call the number on your screen or scan the QR code that is being displayed. God bless you more and more. Yung manic depression ko po, it stems from post-traumatic stress disorder. At that time, parang naging bitter po ako kay Lord. Why did He let me go through all that? I felt like He was silent. The conversation around mental health has truly taken center stage. Paano nga ba nagkakaiba ang pag-handle natin sa mabibigat na sitwasyon? Today, we are looking at life through the lens of our theme, POV, mental health.